tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Mismong nanay mo natatakot, nanganganib ang buhay. Mismong kapatid mo natatakot. At yung kapatid niya ginigipit. Ako pa kaya hindi gipitin niyang mga ministro nila na nagpakasakit na itaguyod yung kanilang pananampalataya kahit kulang sa sweldo, no? Mga ministro yan na natakot. Ilang ministro na ang napatay, yung tumiwalag sa kanila. Yung mga ministro sa abroad, takot din. Nasa Amerika, nasa Australia, mga natatakot mga ministro. Bakit? Lahat ba sila duwag? Kasi alam na alam nila ang maaaring mangyari sa kanila. Ganun din ako. Hindi dahil sa ako'y duwag. Unang-una, matanda na ako. Ilan na lang ang buhay kong nalalabi para matakot pa ako eh. Nung bata ako, hindi niyo ako natakot eh. Oh? No, ako'y edad na nasa 25 anyos, pinagtulong-tulungan akong bugbugin ng 5 diakono ng iglesia ni Manalo. Na-ospital ako ng 1 linggo sa Guagua. Eh hindi nyo ako natakot, hindi ako tumigil eh. Ngayon nyo pa ako matakot eh, malapit na rin akong mamatay. Naku po. Kaya yan ang pagkakaiba namin sa iglesia na yan. Anong ginagawa nila? Ginigipit ang kaaway. Katunayan, ginipit nila pati magulang nila at mga kapatid. E tinan mo ang sabi ni Loti. No? Dinimanda niya yung kanyang kapatid na si Eduardo ng falsification of public documents kasi yung lupa nila gusto nilang kami kapatid niya. Pakinggan natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Loti Manalo Jimenez, ang nakababatang kapatid ng pinuno ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo. Sabi ni Loti, siya ay bilanggo sa sarili nilang pamamahay. Inireklamo niya sa piskalya ang kapatid ng estafa at falsification of public documents dahil sa pineke umano na deed of sale. Ayon kay Loti Manalo Jimenez, sinira ng kanyang kuya ang pangako sa kanilang ama, ang yumaong si Eranio Manalo, na alagaan ang maiiwang pamilya. Pinaalis na kasi ng INC si Loti at kapatid na Angel sa kanilang tirahan sa Tandang Sora matapos silang itiwalag ng simbahan. Depensa ni Loti, nakapangalan sa kanya ang titulo. It is not part of yung tinatawag nilang pabahay ng iglesia. This is bahay ng tatay namin, yung compound for the family. So sabi nila wala kami karapatan doon. Actually, kasi angkan kami ng sumo. Nagtakit taliwas sa ngako sa ama ang naging ugali sa kanila ng kuya na nagsimula 1 taon mula nang yumao si Eranio. Pinatawag po niya kami when my father sabi niya, huwag mo mababayaan ang kapatid mo. And I promise to look into it. Ipinakita ni Loti ang bakod na may 3 palapag ang taas na itinayo sa pagitan ng kanilang bahay at bahay ng kapatid na Eduardo. Mula noon anya ay unti-unti na silang ginipit at ayaw harapin. Kaya po namin siya gustong makausap. Bakit mo siya nagagalit sa amin? Ano bang dahilan? Wala po siya binibigay ng rason. Tinayuan ang pangalawang bakod na gawa Kita sa... mo, mismong kapatid at mga magulang, ginipit. Ako pa ang hindi gipitin. Ako talagang matagal na akong ginigipit niyang iglesia na yan. Pag-asa ko na paghuhukom na maintindihan ng mga tao na yung kanilang ipinail sa akin, ako raw ni-rape ko raw yung kanilang miyembro. Ni-rape ko raw. Yun ang nakapending ngayon sa Pilipinas. Ipinaninira sa akin ni Kibuloy. No?
Ni-rape ko raw, inamin ko raw, sabi ni Kibuloy. Naku, hindi ko matanggap na gano'n ah. No? Dapat doon magaling-galing na abogado humarap dito sa si Kibuloy. Sub-judice yan eh. Inamin ko raw, sabi ni Kibuloy. Hindi pa nga naumpisahan yung kaso na yon. Yan ay trabaho ng Iglesia ni Manalo. Ididimanda ka, takot-takot na demanda, attempted murder, frustrated murder, tapos dinimanda ako ng obstruction of justice, kung ano-ano. Gaya ng ginagawa nila ngayon kay Lowell Minorca na isa nilang ministro na lumayas na sa kanila dahil sa maling ginagawa nila. Yan ang aking masasabing parang I was vindicated nung umamin si Lowell Minorca ng ginagawa ng kanyang iglesyang dating kinaaniban. Ang pangarap ko nga makausap ko ng personal si Lowell Minorca para pagkatulong kami na gibain ang masasamang aral at gawain ng iglesia ni Manalo. Pero hindi ko alam kung mangyayari pa yon. Ang masasabi ko mga kapatid, ganito, marami kaming diferensya, pagkakaiba ng iglesia ni Manalo. Ang iglesia ng Diyos, walang record ng panggigipit sa kapwa. Wala tayong record na isang taong pinatay natin. Yung ating kapatid na si Marcos Mataro, pinatay sa tanghaling tapat dun sa San Simon, no? Pinatayon, binaril, inubusan ng bala, wasak ang ulo. Kapatid natin yan. Nung makita yung pumatay, tumakas. Ang sinasakyang motor ay motor ng isang diakono ng iglesia ni Manalo. Yang diakono na yan, na may-ari ng motor na sinakyan ng mga pumatay kay kapatid na Marcos Mataro, hindi na makita yan, tinago na yan. No? Tapos, merong ibinabalita sa social media, ang pumatay daw kay kapatid na Marcos Mataro kami. Tinan mo kawalang yan yan, ano? Binabaliktad talaga. Kaya magkaiba kami kapatid sa maraming paraan. Ang iglesia ng Diyos walang kahit isang taong pinatay mula nung umpisa hanggang ngayon. Wala kaming record niyan. Pero yung iglesia ni Manalo, naku po, maraming record niyan. Gusto mo, babasahan kita. Sa Supreme Court's report annotated, yan po ay Volume 339, August 28, 2000, People versus Abella. Ang mismong Supreme Court ang may hawak ng record ng pagpatay ng mga diakono at miyembro ng iglesia ni Manalo sa kapwa-taong Katoliko. Kaya kung ako man ay halimbawa umiiwas sa konfrontasyon, ayokong may mamatay na miyembro na magtatanggol sa akin. Para wala nang masyadong problema, lumayo na lang ako at naisip ko, tama namang umalis ako sa Pilipinas dahil 32 anyos na akong nangangaral sa Pilipinas. Mangaral naman ako sa ibang lugar kasi sabi ni Kristo ay yumaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya ako'y pumunta sa iba-ibang bansa. Awa naman ng Diyos, nagkaroon ng mga kapatid sa iba-ibang bansa mula nung ako'y umalis sa Pilipinas. Natupad yung hula mula sa silangan makakarating hanggang sa kalunuran ang aral ng Diyos sa mga panahon natin na tinatawag sa Bibliang mga huling araw. Awa ng Diyos, dito sa South America at sa Amerika ay sa Central America, meron tayong humigit kumulang na 700 local churches. 267 sa Latin America, 169 locals in Brazil, 169 saka 257 at saka sa Amerika, North America at Canada. Sa North America mayroong 43 local churches at sa Canada ay mayroong
combined yun. Ibig sabihin, more or less, itong kontinente ng Amerika mula sa taas hanggang sa baba, meron na po tayong humigit kumulang na 43, 169 sa katwan. Mahigit na 500 lokal, no? O 600, kulang na 600 local churches sa iba't ibang panig ng kontinenteng ito. Nagkaroon na rin tayo ng lokal sa mga lugar sa Africa, meron tayong lokal sa Asia, sa Singapore, sa Malaysia, meron tayong lokal sa Sydney, meron sa New Papua New Guinea, meron tayong lokal sa di ko natatandaan lahat. sa Busan, South Korea, Daegu, South Korea, Yeongjongbu, South Korea, Gwangju, South Korea, Seoul, South Korea, Zubel, Taiwan, Tapichung, Taiwan, Taipei, Taiwan, Kaohsiung, Taiwan, Macau, China, Shanghai, China, Kennedy Town, Hong Kong, Tukhwawan, Hong Kong, Tokyo, Japan, Chiba, Japan, Shizuoka, Japan, Hamamatsu, Japan, Nagoya, Japan, Shiga, Japan, Osaka, Japan, Yoshikawa, Japan, Tochigi, Japan, Bangkok, Thailand, Pattaya, Thailand, Brunei, Phnom Penh, Cambodia, Siem Reap, Cambodia, East Timor, Timor-Leste, Ho Chi Minh City, Vietnam, Jakarta, Indonesia, Kota Kinabalu, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Lahad Datu, Malaysia, Sarawak, Malaysia, Singapore, at Adelaide, Australia, Balmera, Brisbane, Cairns, Australia, Canberra, Darwin, Australia, Kingaroy, Australia, Rockhampton, Australia, Maitland, Australia, Melbourne, Perth, Australia, Sydney, Australia, Townsville, Australia, Wodonga, Australia, Ashburton, New Zealand, Auckland, New Zealand, Christchurch, New Zealand, Hamilton, New Zealand, Papakura, New Guinea, Wellington, New Zealand, Saipan, USA, Guam, USA, Palau, Marianas, Madang, Papua New Guinea, Port Moresby, Papua New Guinea at Siar, Papua New Guinea. Lumalabas, yung pag-alis ko sa Pilipinas nakatulong sa pagpapalaganap ng samahang ito. Kaya ako umalis, kapatid, ayoko na may mapatay na mga mahal ko sa buhay at mga kapatid sa iglesia. Miwas lang ako sa gulo. Yun ang pagkakaiba namin. Ang iglesia ni Kristo, mang-uusig ng kapwa-tao. Kami hindi kami nang-uusig, kami inuusig. Sana naunawaan mo, kapatid na Janet, ano? Okay po. Kaya maraming salamat po. At